Hindi ka ba makagawa ng user ID at password sa inyong SSS account online kasi wala kang registration preference? Panoorin niyo po ng buo ang video na to kasi ituturo ko sa inyo kung paano ang pinakamadaling paraan para makagawa ng user ID at password. Kaya tara, samahan niyo ako at panoorin natin ang video na to. Pero bago yan, sa mga hindi pa nakasubscribe sa akin, kayo na ang bahala. May contribution ka na kay SSS pero hindi ka pa rin makagawa ng user ID at password kasi wala ka kahit isa sa mga registration preference na kinakailangan nila. So kung wala talaga kayo ng mga registration preference na kailangan nila na nandito, kagaya ng mobile number, UMID card, ganyan, account number na nakaregister kay SSS, transaction, date of loan, ganyan. Kung wala kayo kahit isa sa mga yan at hindi talaga kayo makakapag-register kay SSS, isa lang ang pinakamadaling gawin para makagawa ng user ID at password. So para magawa yan, dapat meron kayong email address or gagawa kayo ng email address ninyo. Make sure active at nabubuksan ninyo yung email address ninyo kasi gagamitin nyo po yan sa paggawa ng user ID at password. And take note, dapat meron din kayong cellphone number para makagawa kayo ng user ID at password. So kung meron na kayong cellphone number at email address, ang una ninyong gagawin, pumunta kayo sa pinakamalapit na SSS branch sa inyong lugar. At pagkatapos magtanong kayo sa mga front desk officer doon or sa mga guard kung saan pwedeng ipa-update yung information ninyo. Pero dito sa amin guys, madali lang kasi nasa labas lang, may mga upuan lang na nakahilera dyan at pumila ka lang. At pagkatapos, pag ikaw na, ipa-update mo lang yung information mo. Ibigay mo lang yung email address mo at yung cellphone number na meron ka. Yung dalawa lang po. Take note, email address at cellphone number. At sa mga nagtatanong kung mahaba ba daw ang pila, kung madali lang ba daw yung proseso, sa akin, 3:30 na ako pumunta doon. Pagka 4 PM, okay na-update na yung information ko. Pero depende pa rin yan sa SSS branch na mapupuntahan ninyo. Mas maganda maaga kayong pumunta doon. At kung nandun na kayo, i-double check nyo pong maigi yung cellphone number at email address na nilagay ninyo, dapat tama po lahat. At pagkatapos kung okay na, pwede na po kayong umuwi. Yes po, pwede na kayong umuwi at gagawin nyo na po sa bahay ninyo ang pag-register. At sa pag-register nito, pumunta lang kayo sa inyong mga search engine na ginagamit kagaya sa akin Google Chrome at pagkatapos i-type lang natin ang sss.gov.ph. At pagkatapos may makikita tayong ganito, i-click lang natin ang register. And then may makikita tayong reminder, so basahin nyo na lang po lahat yan. At pagkatapos i-click natin tong box dito sa baba katabi ng I certify para ma-checkan. And then i-click natin ang proceed. At pagkatapos mapupunta na tayo dito sa member user ID registration. So dito ilagay lang po natin yung SSS number natin. At dito sa baba, ilagay nyo po yung email address. So, yung email address na binigay ninyo sa SSS kanina, yung pina-update niyo, yun po yung ilalagay ninyo dito at sa confirmed email address. So, dito sa baba, gagawa po kayo ng user ID ninyo. So, ito pong user ID na ilalagay niyo dito, ito po yung gagamitin ninyo once mag-login kayo. So, tatandaan nyo po yung user ID na ilalagay dito. So, dapat nasa 8 to 20 characters yung ilalagay ninyo. And take note, yung unang character na ilalagay ninyo is letra, hindi po numero. At kung okay na, punta na tayo dito sa baba sa paglalagay ng last name, given name, at middle name. So, take note po, dapat hindi magkakabaliktad yung pagkakalagay nito. Kasi marami pong nagko-comment sa mga videos ko na may problema daw yung application nila kasi nagkabaliktad yung pagkakalagay. At kung may suffix naman kayo kagaya ng junior, senior, the third, the fourth, ilagay nyo lang po dito. At dito sa baba, ilagay nyo po yung date of birth ninyo. At kung nakalagay na kayo ng date of birth, may makikita po kayong confirmation na kagaya nito. I-check nyo na lang po kung ilang taon na kayo. Kung tama naman, i-click nyo ang okay. At kung okay na, punta naman tayo dito sa baba sa paglalagay ng mailing address. So, make sure kung ano lang yung nasa address ninyo, yun lang po yung fill upan ninyo dito. For example, walang room number, unit number, building name. Kung wala po yan, wag nyo na pong lagyan. Kung walang street or subdivision, wag nyo na pong galawin yan. So, kung ano lang yung meron, yun lang po yung fill upan ninyo. At dito sa baba, pumili lang kayo kung nasa Metro Manila kayo or sa province.
So kagaya sa akin nasa province, so pipili ako ng province name, tapos yung city or municipality, tapos dito sa gilid yung barangay. So kung nakapili na ako niyan, automatic na pong lalabas yung postal code dito sa baba. At dito naman sa baba, kung may foreign mailing address kayo, ilagay nyo po dito. Pero kung wala, wag nyo na pong fill upan yan. At kung okay na, punta na tayo dito sa registration preference. So, ito, i-click lang natin ang select one. At pagkatapos, makikita nyo na po yung mga registration preference na kinakailangan nila para makakuha ng user ID at password. So, dahil nag-update na tayo ng ating mobile number, i-click lang natin yung mobile number registered in SSS. At pagkatapos may makikita tayong ganito, so dito ilagay nyo po yung SSS number na pina-update ninyo kanina kay SSS. At kung nalagay nyo na at tama naman lahat, i-click nyo na po itong box katabi ng I am not a robot para ma-checkan. At pagkatapos i-click nyo ang box katabi ng I accept the terms of service. At pagkatapos i-click nyo na po ang submit. And then may makikita kayong confirmation page. So, i-review nyo po lahat, i-double check nyo. At kung okay naman, i-click nyo na po ang confirm. At may makikita tayong ganito, do you want to continue? I-click nyo na lang po ang okay. At may makikita kayong ganito na successful na daw yung pag-submit ninyo ng application. So, magsasend daw sila ng email doon sa inyong email address na naka-register. So, i-double check nyo na lang po kung wala sa inbox niyo, baka nasa spam or junk mail folders ninyo. So, yun na nga, mga 9:46 PM ako nag-send ng application. Pagka 9:49, may na-receive na akong email na kagaya nito. So, mga nasa 3 minutes lang, may email na agad akong na-receive. Pero depende pa rin yan sa system nila. So, antay-antayin nyo na lang po na mag-email. At dapat po, kung naka-receive na kayo ng email, dapat within 5 working days ay na-click nyo na po ang email na ito para hindi po mag-expire kasi 5 working days lang mag-expire na yung email. So para hindi mag-expire yan, i-click nyo po ang kulay blue na clicking here. At pagkatapos mapupunta na kayo dito sa paglalagay ng last 6 digit ng inyong SSS number or CRN number. So take note po, last 6 digit. For example, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 yung SSS number ninyo. So, dapat yung 9876543, yun po yung ilalagay ninyo dito. Take note po, last 6 digit po yung ilalagay. At kung okay na at nalagay nyo na, i-click nyo na po ang submit. At pagkatapos mapupunta kayo dito sa paglalagay ng preferred password at confirm preferred password. So make sure yung password na ilalagay ninyo guys nasa 8 to 20 characters. So dapat may letra, may number, tapos yung first character ninyo na ilalagay is letra pa rin. At take note po, dapat magkaiba daw sa user ID na nilagay ninyo yung password na gagawin ninyo. Kagaya ng example na nandito sa gilid guys, yung GD Cruz 08. So may malaking letra, may maliit, tapos may number. Tapos nasa 8 to 20 characters. So, pwede pa kayong gumawa ng ganyang password. Make sure po yung password na ilalagay ninyo, madali nyo pong matatandaan. At kung okay na, i-click nyo na po ang submit. And then, mapupunta na po kayo sa pag-set up ng security questions. So, i-click nyo na lang po itong set up security questions. So, dito pwede po kayong pumili ng mga tanong na pwede ninyong sagutan. So, napaka-importante po ng security questions kasi if ever nakalimutan ninyo yung password niyo, pwede niyo pong gamitin yung mga sagot sa security questions na ginawa ninyo para mabuksan yung SSS account niyo online. So, may 10 tanong kayong pwedeng pagpilian dito. So, pumili kayo ng 2. So, pwedeng tamang sagot yung ilalagay ninyo sa bawat tanong, pwede din pong maling sagot. Basta madali nyo pong matatandaan yung mga sagot na ilalagay ninyo para mabuksan nyo po ulit yung SSS account ninyo online. At kung okay na at nalagay nyo na, i-click nyo na po ang submit. At pagkatapos dito, ilagay nyo po yung password na ginawa ninyo kanina. So, pag nalagay nyo na, i-click nyo na po ang confirm. And then may makikita kayong ganito na successful daw yung pag-set up ninyo ng security questions. And then may marireceive din kayong email na kagaya nito na successful daw yung pag-set up ninyo.
So para makapag-login, balik tayo sa ating search engine na kagaya sa aking Google Chrome at pagkatapos i-type natin ang sss.gov.ph. And then may makikita tayong ganito, i-click natin ang member login. And then dito sa member login guys, ilagay po natin yung user ID at password na ginawa natin kanina. So make sure po natatandaan nyo pa yung user ID at password na ginawa ninyo kanina. At pagkatapos, i-click nyo na ang sign in. At may makikita po kayong ganito, member survey consent. So, i-click nyo na lang po muna ang maybe next time. And then, makakapasok na kayo sa homepage ng inyong SSS online account. Basta tatandaan nyo na lang po yung user ID at password ninyo. So, ganun lang kadali. Dapat ma-update lang yung mobile number ninyo at yung email address.